Hiling ko pala ito ngayon muna. Awit po tayo para sa awit ng Panginoon. Amen. Usap naman sa page 235 po. Ayan mo po. Mahal ng maliit. Maliit pa. 235. I am resolved. Amen. Nandiyan na po lahat? I am resolved no longer to linger. Ready, sing. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving thy sin and strife. He is the true one, He is the just one, He has the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to enter the kingdom, leaving the paths of sin. Friends may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Next song po, page 260. I am thine, O Lord. Amen. Amen. Nandiyan na po lahat? Amen. I am thine, O Lord, I have heard thy voice. Ready, sing. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, nearer.
before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Amen po. Reading of the may sa ating moderator. Amen. Remains nandun po sa ating lahat. At buksan po ang ating Bible sa Jeremiah chapter 44. Yung, Andiyan na po ba lahat? Amen. Jeremiah chapter 44 verse 1 to 30. Ako po sa verse 1, then kayo po sa verse 2, then sabay-sabay po tayo sa verse 29 and 30. Jeremiah chapter 44 verse 1. The Lord was came to Jeremiah concerning all the Jews which dwell in the land of Egypt, which dwell the Migdol and Tapanes and Anak, and in the country of Patros, saying, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Ye have seen all the evil that I have brought upon Jerusalem, and upon all the cities of Judah, and behold, this day they are a desolation, and no man dwelleth therein. Verse 3. Because of their wickedness which they have committed to provoke me to anger, in that they went to burn incense and serve other gods, whom they knew not, neither they ye nor your fathers. Howbeit I send unto you all my servants, the prophets, rising early, sending them, saying, O do not this abominable thing that I hate. Verse 5. But they hearkened not, nor inclined their ear to turn from their wickedness to burn incense unto other gods. And was kindled in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem, and they are wasted and desolate as this day. Verse 7. Therefore now thus saith the Lord, the God of hosts, the God of Israel, wherefore commit ye this great evil against your souls, to cut off from your man and woman, child and suckling out of Judah, to leave you none to remain. Yet if you hold me and run with works of your hands, burning incense unto other gods, to the land of Egypt, whither you began to dwell, that ye might carve yourselves off, and that ye might be the first and the fruitful of all the Verse 9. How ye forgotten the wickedness of your fathers, and the wickedness of the kings of Judah, and the wickedness of their wives, and your own wickedness, and the wickedness of your wives which they have committed in the land of Judah, and in the streets of Jerusalem? They are not humbled even unto this day, neither have they feared nor walked in my law, for I
and before your fathers. Verse 11. Therefore, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Behold, I will set my face against you for evil, and to cut off all Judah. And I will take the remnant of Judah, that have seen their faces going into the land of Egypt, and Jordan, therefore they shall all be consumed, and go to the land of Egypt, and they shall even be consumed by the sword, and by the famine. They shall die from the least even unto the greatest, by the sword and famine, and they shall be in the extermination that thirst and reproach. Verse 13. For I will punish them that dwell in the land of Egypt, as I have punished Jerusalem, by the sword, by the famine, and by the pestilence. So that the remnant of Judah shall go into the land of Egypt, and there shall states of them remain, and they should return to the land of Judah, to which they have started to dwell, where none shall return, such as shall escape. Verse 15. Then all the men which knew that their wives had burned incense unto other gods, and all the women that stood by a great multitude, even all the people that dwelt in the land of Egypt in Patros, answered Jeremiah, saying, As for the word that thou hast spoken unto us in the name of the Lord, we will not hearken unto thee. Verse 17. But we will certainly do whatsoever thing goeth forth out of our own mouth, to burn incense unto the queen of incense unto the Queen of heaven, and to pour out drink offerings unto her, as we have done, we and our fathers, our kings, and our princes, in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem. For then had we plenty of victuals, and were well, and saw no evil. But But since we have loved off the burnt incense to the Queen of heaven, and pour out drink offerings unto her, we have appointed all things that have been consumed by the sword and by famine. Verse 19. And when we burnt incense to the Queen of heaven, and poured out drink offerings unto her, did we make her cakes to worship her, and pour out drink offering unto her without our men? Then Jeremiah said unto all the people, to the men and to the women, to all the people which given him that answer, saying, Verse 21. The incense that ye burnt in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem, yea, and your fathers, your kings, and your princes, and the people of the land, did not the Lord remember them? And it came not into his mind? so that the Lord could no longer bear because of the evil of your doings, and because of the abominations which ye have committed. Therefore in your land desolate, and cursed without inhabitants as at this day. Verse 23. Because ye have burnt incense, and because ye have sinned against the Lord, and have not obeyed the voice of the Lord, nor walked in his law, nor in his statutes, nor in his testimonies. Therefore this evil is happened unto you at this day. Moreover, Jeremiah said unto all the people, to all the women, hear the word of the Lord, all Judah, that are in the land of Egypt. Verse 25. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, saying, Ye and your wives have both spoken with your mouths, and fulfilled your hand, saying, Ye will surely perform our vows, that we have vowed to burn incense to the Queen of heaven, and to pour out drink offerings unto her.
He will surely accomplish your vows and surely perform your vows. Therefore hear ye the word of the Lord, O Judah, and dwell in the land of Egypt. Behold, I have sworn by my great name, saith the Lord, that my name shall be no more be named in the mouth of any man of Judah in all the land of Egypt, saying, The Lord God liveth. Verse 29. Behold, I will watch over them for evil, and not for good. And all the men of Judah that are in the land of Egypt shall be consumed by the sword and by the famine, until there be an end of them. Yet a small number that escaped the sword shall return out of the land of Egypt into the land of Judah, and all the remnants of Judah, and are gone into the land of Egypt to sojourn there, shall know those words shall stand mine or theirs. Verse 29 and to 29 to 30, sabay-sabay po tayo lahat. Let me read. And this shall be a sign unto you, saith the Lord, that I will punish you in this place, that ye may know that my word shall surely stand against you for evil. Thus saith the Lord, Behold, I will give Pharaoh king of Egypt into the hand of his enemies, into the hand that seek his life, as I gave Zedekiah, king of Judah, into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, his enemy, and sought God's life. Let's bow our head and let's pray po. Panginoon, salamat po sa hapon ito, sa biyang katulungan ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pagkain, nagsalusaluhan po namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na natanggap po namin sa pangatawa, Panginoon. And please guide me po, Panginoon, sa biyaya ng hapon, Panginoon. And let's pray po ng ayos at mabuti itong Jeremiah chapter 44, Panginoon. And please guide me all, Panginoon, lahat po kami dito, Panginoon. Pagkain po kami. At ganun din po ang pastor, Panginoon. Guide me po, Panginoon, para sa preaching na po namin. Yan naman po sa akin po. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po tayo lahat. Sa Jeremiah chapter 44 po, sa verse 1 to 6, kinausap ng Diyos ang mga Hudyo na nakatira sa Egypt. Doon po, gaya po ng sinabi ko kanina sa verse chapter 43 na yung mga taga-Israel po is pumunta na sa Egypt. Tapos kinausap, dumating po yung salita ng Diyos kay Jeremiah sa lugar ng Egypt. Kinausap ng Diyos ang mga Hudyo na nakatira sa Egypt. Kaya mabasa po natin dito sa verse 2 and 3. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Ye have seen all the evil that I have brought upon Jerusalem, and upon all the cities of Judah, and behold, this day there are desolation, and no man dwelleth therein. Verse 3, Because of their wickedness which they have committed to provoke me to anger, in that they went to burn incense, and to serve other gods, whom they knew not, neither they ye nor your fathers. Ito po sa verse na to is pinaalala na sinira ang Jerusalem dahil sa kasamaan nila. Sinakop po ng Babylonia ang Israel dahil po sa mga ginagawa ng mga taga-Israel na sinusuway po nila yung salita ng Diyos na dumadating po kay Jeremiah. Pinapaalala din po ng Panginoon na sumasamba sila sa ibang Diyos. Ibig sabihin, alam na nila ang dahilan ng parusa, pero inulit pa rin na alam na po nila na doon pa lang po sa panahon ni Moses is pinatalo po sa kanila ng Diyos, pinatalo sa kanila ng Diyos yung Ten Commandments na nakasulat din po sa Ten Commandments na huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero alam po nila mga taga-Israel na mali yun, pero ginagawa pa rin po nila. Kaya po magbasa po natin dito na parang pinurgok po na galit po sa kanila yung Diyos. Dito po sa verse 4, paulit-ulit silang nagsugo ng mga propeta para salihan sila. Dito po is, Oh, do not this abominable thing that I hate.
Kaya po, ilang beses na po silang pinadalhan ng mga propeta, pero ang ginagawa po nila is pinapatay po nila. Dahil po, parang pinatay po nila yung salita ng Diyos na wala sa kanila. Kaya, dito po sa verse 5, "But they hearkened not, nor inclined their ear, to turn from their wickedness, to burn incense unto other gods." Dito po, ang mga taga-Israel ay hindi sumusunod, kundi po ay sumasamba po sila sa ibang Diyos. Dito po, mabasa po natin sa verse 6, ang resulta po sa pinagagawa nila is nagalit po sa kanila ng Diyos. Dahil sa kanilang ginawa, is bumos po sa kanila ang galit ng Diyos. Na nung ano po, is sinuway po nila yung gusto ng Diyos na, sinuway po nila yung salita ng Diyos na huwag silang pupunta sa bansang Egypt. Kaya po dito sa verse 9, sinabi ng Diyos, "Have you forgotten the wickedness of your fathers?" Ibig sabihin, hindi sila natututo sa nakaraan. Basahin po natin verse 9. "Have you forgotten the wickedness of your fathers, and the wickedness of the kings of Judah, and the wickedness of their wives, and your own wickedness, and the wickedness of your wives which they have committed in the land of Judah, and in the streets of Jerusalem?" Parang pinapaalala po sa kanila ng Diyos na ibig sabihin hindi sila natututo sa mga nakaraan, sa mga nangyari po sa kanila, sa mga nakaraan, parang hindi po sila natututo sa mga kasalanan nilang nagawa. Kaya po patuloy po nilang ginagawa yung mga kasalanan. Ito po sa verse 10, hanggang ngayon po dito is hindi sila nagpapakumbaba, hindi sila natakot sa Diyos, lalo hindi pa rin sila sumusunod sa kanyang kautusan. Matigas pa rin po yung mga puso nila. Parang ang sinusunod po nila yung mga sarili nilang desisyon, imbis po yung salita ng Diyos yung sunod nila. Mas inintindi pa po nila yung decision nila. Yan po dito sa verse 11 to 14, sinabi ng Diyos sa verse 11, "Therefore thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Behold, I will set my face against you for evil, and to cut off all Judah." Dito po sinabi ng Diyos, dahil sa patuloy nilang kasalanan, ipapahamak sila ng Diyos. Halos lahat ng nasa Egypt mamatay sa tabak at gutom. Dito po, sa mabasa po natin sa 11, verse 11 to 14, sinabi po ng Diyos na, "I will set my face against you for evil and to cut off all Judah." Parang sinasabi po ng Diyos yung parusa sa mangyari sa kanila na lahat, yung iba po sa kanila is mamatay sa tabak at mamamatay po sila sa espada or tabak at sa gutom. Dito po sa verse 15 to 19, "Then all the men which knew that their wives had burnt incense unto other gods, and all the women that stood by a great multitude, even all the people that dwelt in the land of Egypt, in Pharaoh's answered Jeremiah, saying," dito po sinasabi po dito na sabi nila, hindi sila titigil sa pagsamba sa Queen of Heaven. Kaya po, mababasa po natin sa verse 19, "As for the word that thou hast spoken unto us in the name of the Lord, we will not hearken unto thee." Parang hindi nila papakinggan yung salita ng Diyos. At sabi pa nila sa verse 15 to 16 na aminado silang nagsusunod sila ng insenso sa Diyos-Diyosan at sinasabi nila kay Jeremiah, "Hindi kami makikinig sa sinasabi at sa iyong Diyos." Sa verse 17, mabasa po natin sa verse 17, "But we will certainly do whatsoever thing goeth forth out of our own mouth, to burn incense unto the Queen of Heaven, and to pour out drink offering unto her, as we have done, we and our fathers, our king, and our princess, in the cities of Judah, and the streets of Jerusalem, for then had we plenty to victuals, and were well, and so no evil."
sinasabi po nila dito, hindi sila titigil sa pagsamba sa Queen of Heaven. At ang dahilan nila, nung ginagawa namin to, yung pagsasamba namin sa Queen of Heaven, parang walang nangyari sa amin. At parang maayos yung buhay namin. Ayun sinagot po nila ang Jeremiah. Kaya dito po sa verse 20 to 23, sumagot po si Jeremiah sa kanila. Sa verse 21, the incense that ye burned in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem. Yeah, and your fathers, your kings, and your princes, and all the people of the land. Did not the Lord remember them, and came it not into his mind? So that the Lord could no longer bear, because of the evil of your doings, and because of abomination, which ye have committed, therefore, in your land a desolation and an astonishment, and a curse without an inhabitant as of this day. Sinabi po ni Jeremiah, kaya nasira ang Judah at Jerusalem dahil sa maling desisyon nila at sa patuloy nilang sinusuway ang salita ng Diyos. Na parang dito po sa verse 21 to 23, pinapamukha po ng mga ni Jeremiah sa mga taga-Israel na kaya nasira ang nasabog yung bansang Israel dahil po sa mga maling desisyon nila. Kaya po dito sa verse 24 to 25, sinabi ni Jeremiah, ang salita ng Diyos sa lahat. Dahil pinili nilang sambahin ang Queen of Heaven, sinabi ng Diyos sa verse 24 to 25, moreover, Jeremiah said unto all the people and to all the women, hear the word of the Lord, all Judah that are in the land of Egypt. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, saying, ye and your wives have both spoken with your mouths, and fulfilled with your hands, saying, we will surely perform our vows, that we have vowed to burn incense to the Queen of Heaven, and to pour out drink offerings unto her. He will surely accomplish your vows, and surely perform your vows. At sinabi po ng Diyos dito is, tuparin ninyo ang panatan ninyo. Ibig sabihin, papabayaan na po sila ng Diyos sa kanilang mga desisyon. Dahil po sa patuloy nilang pagsuway at sa patuloy ng hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya po sinabi po sa kanila ng Diyos, tuparin ninyo ang mga panatan nyo na sumamba kayo sa ibang Diyos, lalo na po doon sa Queen of Heaven. Pero may kapalit. Di ba po, pinabayaan po sila ng Diyos sa mga desisyon nila, pero may kapalit po. Dito po sa verse 26, therefore, hear the word of the Lord, all Judah that dwell in the land of Egypt. Behold, I have sworn by the great name, saith the Lord, that my name shall no more be named in the mouth of any man of Judah in all the land of Egypt, saying, the Lord God liveth. Dito po, sinabi po dito sa verse 26, sinabi ng Diyos, hindi na niya papakinggan o papaburan ang kanilang mga panalangin at wala na silang protection sa mga panganib na darating sa kanila. Dito po is patuloy na po silang hinayaan na po sila ng Diyos sa kanilang mga desisyon. At sa mga desisyon po nila parang pinapakita po nila sa Diyos na parang mas magaling pa po sila mag-desisyon kaysa sa Diyos. Kaya po ang ginawa ng Diyos is pinabayaan na po sila sa kanilang mga desisyon. At may kapalit po, hindi na po papakinggan ng Diyos ang kanilang mga dasal. At hindi na po sila papaburan sa kanilang mga desisyon at hindi na po sila protektahan ng Diyos. Dito po sa verse 27, behold, I will watch over them for evil and not for good, and all the men of Judah that are in the land of Egypt shall be consumed by the sword and by the famine until there be an end of them. Sinabi ng Diyos, ako ay magbabantay sa inyo, hindi para sa mabuti, kundi para sa masama. Ayon po sinabi ng Diyos sa mga taga-Israel na patuloy pa rin na sumusuway sa kanyang utos. Sabi niya, babantayan sila ng Panginoon hindi sa mabuti, kundi sa masama. Kaya po dito sa verse 28, halos lahat sa Egypt is mamamatay. Kakaunti lamang po dito yung matitira
para patunay na totoo ang salita ng Diyos sa kanila. Kaya po dito sa verse 29 to 30, sa last verse po, and it shall be a sign unto you, saith the Lord, that I will punish you in this place, that ye may know that my word shall surely stand against you for evil. Verse 30, thus saith the Lord, behold, I will give Pharaoh Hophra, king of Egypt, into the hand of his enemies, and into the hand of them that seek his life, as I give Zedekiah, king of Judah, into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, his enemy, and that sought his life. Dito po, magbibigay ng Diyos na patunay. Ang hari ng Egypt, or yung Paro, ay ibibigay sa kanyang mga kamay. Katulad po ng nangyari kay Zedekiah sa chapter 23, kung di po nagkakamali, na sinabi ng Diyos na yung si King Zedekiah is mapupunta po sa kamay ni King Nebuchadnezzar. At ganoon din po yung mangyayari sa Egypt. Dahil sa patuloy nilang pagsuway sa ulos ng Diyos at pumilit po silang nagpumunta sa Egypt, is sinabi po ng Diyos is mangyayari sa Egypt ang mangyayari kay King Zedekiah. Kaya po dito, sinabi ko po kanina, parang pinabayaan na po talaga sila ng Diyos dahil sa patuloy ng pagsuway. Parang sinabi ng Diyos sa kanila, o sige, dahil sa mga desisyon nyo, kung makita nyo naman sa inyong mga nakaraan o history nyo, ang inyong mga kings, princes, and your wives ay patuloy pa rin sumasamba sa ibang Diyos. Kaya, at patuloy pa rin sinusuway ang aking utos. Kaya bahala kayo sa mga desisyon nyo, ngunit may kapalit ito. Hindi ko na kayo papakinggan sa inyong mga dalangin at papabulan sa inyong mga desisyon. At hindi ko na rin kayo proteksyonan sa ibang mga pangalit na paparating sa inyo. Kaya, ayun po, parang binuhos po ng Diyos sa kanila yung galit niya na sa patuloy ng pagsuway. Kaya, ayun lang po yung mababahagi ko sa Jeremiah chapter 44. Then ngayon po, isdadala ko na po tayo sa pasasalamat. And tas kami lang po, sunod sa kung nagpapalakas po ng loob yung iba, po yung may para po sa kanilang kakantay. Panatang mo gusto. Ako rin sila na matigas pa ng ulo. Israel, hindi ang Pilipino. Wala ako, Pilipino palalo sa patigasan ng ulo. Punta na sa harap. Tama. Ito rin yun, di ba? Papalakas pa ng loob. Asa, lahat si Garden? Sige po. Tuwagin mo nga si Gankan gawin sa labas. Ano mo yun ba? Ano mo? Wala pa eh, kayong tatlo lang. Yung Yunus Gale. Take my life and easy. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy
po yung gusto magpasalamat? Song offering, testimony, or memory verse po, tas kami lang po, sino may gusto. Malakas ang loob. Wala lang, wala lang. Yung Brother Arnold po. Gusto ko magpasalamat po ngayong umaga. Salamat sa Panginoon na kagabi rin sa pagkakataon na makasama doon sa mag-street teaching ni Pastor sa Lipon. Nakakatuwa rin kasi nandun si Pastor Archie at nakapag-share din po siya sa mga taong nakikinig doon. At doon sa time na nakapag-banding ulit, banding sa pagkain. Yun po, salamat. Nagala rin kami kagabi. Yun, salamat sa pag-iingat ng Panginoon at sa patuloy na pagsusustain ng Panginoon sa lahat ng mga needs natin. Yun, salamat din sa mga kagalingan na may mga karamdaman. Ako yung loob ko po, medyo okay na. Nakikis ko kasi ang tagal ng mustika. Hindi ako uminom ng mustika. Medyo nababasag naman na siya sa treadmill. Kaya salamat din po dun sa nagagamit ng treadmill. Ngayon, salamat sa Panginoon sa binibigay na kasipagan na mag-exercise kahit na konti pawisan. Ngayon, salamat sa Panginoon sa katapatan niya sa buhay natin na ngayong maghapon makapagpatuloy kahit na mainit, kahit na tinatake tayo ng antok. Nandito pa rin tayo para makapakinig ng salita ng Panginoon para tayo ay madagdagan pa yung ating mga pagkakaintindi sa salita ng Panginoon. Ayun po, patuloy ko pong ibigay yung nasa papuri sa akin. Amen po. Sino pa po yung gusto magpasalamat? Song offering, testimony, or memory verse po. Tas kamay lang po kung sino may gusto. Awit kami, awit. Si Pastor po and si Sister Kero. Ayaw nyo eh. So, kami po ay awit para sa Panginoon. Awitin po namin ay Save to the Outermost. I could tell of the story where the thousands were fed, when He lifted the sick, when He raised up the dead. I could sing of the others like the blind made to see. Oh, what I'd rather tell you what's happened to me. I'm saved to the uttermost, and know that I am washed in the blood of the precious Lamb. Through the Father, through the Son, through the Holy Ghost, I'm saved to the uttermost. Amen. But now I am found in the book of life. My name's written down. Now I'm a part of the family. I'm a child of the King. And this is the reason I now can sing. I'm saved to the uttermost. I know that I am washed in the blood of the precious Lamb. Through the Father, through the Son, through the Holy Ghost, I'm saved to the uttermost. You must be forgiven to make heaven your home. The good life you're living can never atone. So trust in the Savior, and He'll save you today. And with blessed assurance, you too can say, I'm saved to the uttermost, and know that I am washed in the blood
po yung gusto magpasalamat. Song of Faith Testimony. Taas kamay lang po kung sino may gusto. Yung hinihiling po dito, yung langit, para po sa faith namin. Kakanta sana ako para umulan. Pwede, pwede. Ano daw? Sigurado, bagay na. Mamili ka na Edith. Gusto ko madali na I must needs go home by the way of the cross. There's no other way but this. Each and every side of the gate of life, if the way of the cross I miss. The way of the cross leads home. The way of the cross leads home. It is sweet to know as I onward go. The way of the cross leads home. I must needs go on in the blood-sprinkled way, the path that the Savior trod. If I ever come to the heights of life, where the soul is at home with God, the way of the cross leads home. The way of the cross leads home. It is sweet to know as I onward go. The way of the cross leads home. Amen. Then I bid farewell to the way of the world, to walk in it nevermore. For my Lord says, come, and I seek my home, where He waits at the open door. The way of the cross leads home. The way of the cross leads home. It is sweet to know as I onward go. The way of the cross leads home. Amen. Sino pa ba yung gusto magpasalamat? Some offering for testimony. Taas kamay lang po kung sino may gusto. No old men. Yung mga Baby shower. ladies po, para po sa kantay nila. Ano ba? 282. Tara po. Sabay na naman ako. Hindi ko lang talaga gagawin eh. Sa mabay lang. Para naman umulan ngayon. Si sister ka. Ay, nahihirap. Naalala ko tuloy yung ano eh. Nagpunta tayo ng Subic. Yung pagpama, biglang pumagi. Hindi, okay na. Bye, bye, bye. Pinigit talaga yung mic. Ate Michelle niya eh. Kaya doon na yan. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy, how happy the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in the paths of life. Racing more closely to Him who is leading when we are tempted to turn from the way. Trusting the arm that is strong to defend us. Happy, how happy
stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, leading paths of light, walking in footsteps of gentle forbearance, footsteps of faithfulness, mercy, and love. Looking to Him for the grace freely promised, happy, how happy our journey above. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, leading paths of light, trying to walk in the steps of the Savior. Upwards will follow our guide. When we shall see in the King in His beauty, happy and happy our days at His side. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, leading paths of light. Amen. Magaling ka mag-lipstick ah. Amen po. Sino pa po yung gusto? Ben, no, adult Ben. Kung mayroong yung men, mayroong din adult. Akala ko old man eh. 348. Yung mga vintage na kami. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Sige pa po ba na isa? Sino pa po yung gusto magpasalamat? So, offering, testimony, yung reverse po, tapos kamay lang po kung sino may gusto.
Kung wala na po, hihilin ko po si Brother Gab para po mapawid ng isa. Hiling po natin kayo tayo ulit lahat. Okay pa sa page 260 po. Standing on the promises. Amen. Ay, 250 pala ako. Standing on the promises. Standing on the promise. Amen. Nandiyan na po lahat. Amen. Standing on the promises of Christ, my King. Ready, see. Through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fail. When the holy storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord. Bound to Him eternally by love's strong cord. Overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Amen. Amen. Hindi mo kami pinapagod ba? Hindi, standing kasi. Standing on the daw. promises. Bago pa lang. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, no? Mainit ang panahon ngayon. Grabe, ang init. Okay, tayo po muna ay mag-aaral ng salita ng Diyos at sana hindi maging hadlang ang init para po tayo ay manghina. Parang, kasi pag mga ganyang panahon, nakakasarap matulog. Okay? Okay, so tayo po ay dumako sa ating lesson this afternoon. At ang lesson po natin ay patungkol po sa doctrines of the body of Christ. Na-discuss po natin, ang dinidiscuss po natin ngayon na doktrina is a biblical family. And ito po ay para sa mga husband and wife relationship. And then so far po, ang dami na natin na-discuss dito na wala po sana mag-iisip sa mag-asawa na maghiwalay. Wala po sana, huwag po sana pabayaan ang due benevolence. Ito po ay activity sa bed ng mag-asawa. Okay? And then, pwede po gamitin ang mga bagay dito sa mundong to para po makapag-please sa kanilang mga partners. Okay? And then, pwede rin po, or the number 4 po is dine-demonstrate ng church. Ang church po ay hindi po building,
Ito po ay tao. Okay? Ang tawag po sa building kung saan tayo nagkatipon-tipon ay tabernacle. Okay? Pero pag sinabi pong church sa Bible, ito po ay tao. So, dinidemonstrate po ng church kay wife kung paano niya tratuhin ang kanyang husband. Paano natin tratuhin si Kristo. Okay? At nakikita yon ni wife. And then, dito po sa number 5, si Kristo naman ay tapos na niyang i-demonstrate kay husband kung paano niya tratuhin si wife. Okay? Nasa Ephesians chapter 5 po yan. So, bilang husband, malaki po ang ating responsibility dahil tapos na ang demonstration ng Diyos sa atin kung paano natin tratuhin ang ating wife. And then dito po sa number 6, si husband at si wife, dapat po sila ay nagtatratuhan ng isa. Huwag po sanang tumataliwas si wife. Huwag sana po tumataliwas si husband. Bagkus magkasundo po sila na maging isa. Okay? And then number 7, which is dito po tayo hanggang ngayon, is magkaroon po ng very good and well communication with each other. Mag-uusap po ba kayo sa mga bagay-bagay o baka ang pag-uusap nyo lang ay kain na. Okay? Hindi kayo nagbaba na, kain na. Okay? Anong ulam? Anong gusto mong luto? Mga ganyan. Baka yun lang ang pag-uusap ninyo. Hindi nyo pinag-uusapan yung mas malalalim pa na pwede nyo i-improve sa inyong family. Okay, pag-usapan nyo rin po yung mga pagkakamali ng isa't isa. Maganda po pag-usapan ang mga mali natin. Bakit? Para po matuto tayo dun sa mga mali ngayon at hindi na ulitin sa susunod na mangyayari. Okay? Kaya po, husband and wife, sana po nagkukwentuhan kayo at nagchichismisan kayong dalawa. Okay? Kahit chismisan kayong dalawa, pwede yan. Okay lang yan. Okay? At least, sana pinag-chismisan nyo ay tama. No? Mali-mali word ko na chismisan. Kwentuhan. Ayan, magkwentuhan kayo. Okay? So, sana po magkwentuhan kayo, husband and wife. Okay? Pag-usapan nyo, kapitbahay nyo. Ayan. Pag-usapan nyo yung mga mali na nakikita nyo sa bawat pamilya na nakikita nyo para po huwag nyo pong tularan. Okay? Next, number 7 pa rin tayo. So, si Kristo ay nagpakita kung paano siya nagkipag-communicate sa atin. Paano nakikipag-communicate si Kristo? Sa pamamagitan po ng kanyang salita. Paano nakikipag-usap ang Panginoon sa atin? Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Yung naramdaman ni Brother Jeff, ni Brother Arnold, ni Sister Karen, nung nandun kami, nung Friday, pangungusap yun ng banal na Espiritu sa inyo. Merong siyang sinasabi sa inyo na huwag yung paniwalaan yung nagsasalita na yun. Okay? Those are examples po. Nangyari na po kasi sa akin yan. Imagine mo, mag-preach ng isang pinagkakatiwalaan mong pastor. Mag-preach siya na walang impyerno. Okay? Madami ko natutunan sa kanya. Marami akong namulat ako sa kanyang mga katuruan. Tapos biglang walang impyerno. Sabi niya ganyan. Diba? Sabi ko, parang may mali. Parang mawiwin lang. Parang may mali. Hindi pwedeng walang impyerno kasi ang impyerno ay isa sa mga pagpapakita ng Diyos sa kanyang hustisya. Okay? Doon niya ilalagay yung mga taong namatay ng hindi naniwala kay Kristo. Okay? So, kung sasabihin mo, ang impyerno ay libingan lamang. Okay? Kasarap na lang mabuhay kung gano'n pala. Okay? Gawin mo na yung gawin mo. Oo, pakasama ka na dahil ang impyerno, libingan lang pala siya. Okay, so pakasama ka talaga. Kaya lang, ang Holy Spirit po kasi ay magtuturo at maggagawin sa atin na sasabihin na may mali. Okay? And then letter C, of course, kami. Okay? Kami po ay man-give. Makikita po natin yan sa Ephesians chapter 4. Okay? Ephesians chapter 4. Ito po natin. Ephesians chapter 4, verse... verse 8. Ephesians chapter 4, verse 7 po. Ephesians chapter 4, verse 7. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Verse 8. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Okay? So mapapansin niyo po yung verse 9 and verse 10 ay open and close parenthesis.
So sa Bible po, pag open and close parenthesis, ay pwede po natin i-jump. Okay? Or yung open and close parenthesis kasi sa Bible is meron siyang ini-emphasize na ibang part. Okay? Ang 9 and 10, ini-emphasize niya yung pagpunta ni Jesus Christ sa impyerno. Okay? Kaya po pwede tayo mag-jump sa verse 11. Ang continuation po ng verse 8 ay ang verse 11. So, nagbigay ng gift ang Panginoon sa mga tao. And ano yung binigay ng gift ng Panginoon sa mga tao? And He gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Okay, wala na po sa atin ngayon ang apostoles. Wala na rin po sa panahon natin ngayon ang propeta. Okay, bakit pastor? Kasi kompleto na po ang Bible. Nung sinulat po ni Apostle Paul ito, ay hindi pa kompleto ang Biblia. Kaya kailangan pa ng mga apostoles at kailangan pa ng propeta. Ano ang trabaho ng apostoles? Rekta na nakikipag-usap ang Panginoon sa mga apostoles. Okay, rekta. Ngayon, hindi na po siya rekta kasi may Bible na. Kaya wala na po mga apostles. Okay? Ang mga apostles po ay namatay na. 12 lang yung naging apostles at si Apostle Paul. Yung prophets, pastor. Ang prophets po ay sinasabi ng Panginoon sa kanila kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Okay? Kaya nga sila propeta. Kaya nga sila merong prophecy na tinatawag. Okay? So wala na po. Alam na natin ang mangyayari sa hinaharap. Nakasulat na po sila sa Revelation. Okay? Alam na po natin ang mangyayari sa hinaharap. Kaya po hindi na po kailangan ang mga propeta. Ngayon naman po, ang evangelist ay meron pa pastors and teachers. Yan po ang meron ngayon sa ating panahon. Ang evangelist po siya po ay tao na itinalaga para magturo ng salita po ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, wala po siyang pinapastoran. Pag evangelist po, wala po siyang church na pinapastoran. Okay? So, pwede magkaroon tulad po ng A People First Name Baptist Church, di ba? Evangelist niya ay 3, namatay na yung isa. Okay, si Evangelist Joey. So, naiwan na lang po ay 2, si Evangelist Rogie at saka Evangelist Dondon. So, pag nangailangan ang isang church na magtuturo ng salita ng Diyos, sila ang ipapadala. Okay? Sila ang mga pinapadalang unang pinapadala. Kaya po sila evangelist. Okay? So, kaya nga po pag meron pong humiling or pag tayo po humiling, tulad po ng biblical music, hindi ko kasi kaya ituro yun. Kasi kung sinabi kong biblical music, may nota po kasi yun, sablay ako sa music Kaya hindi ko kaya talagang ituro. Kaya po, hihingi tayo ng tulong sa mga evangelist natin na magturo sa atin ng music. Okay, biblical music. Okay? Meron po doktrina din po yun ng body of Christ. Okay? Yung, pansin niyo po sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 19. Okay? So, sabi po dyan, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Pag sinabi pong Psalms, nanggaling po yan mismo sa salita ng Diyos. Kung alam niyo po yung Book of Psalms, okay, ni David, Book of Psalms ni David, okay, those are all songs po yun. Okay? And then yung hymns, yun po yung ginagamit natin. All things, or pag sinabi pong hymns, yan po ay mga awit patungkol kay Jesus Christ. Patungkol sa Kanya. About Him, pag sinabi pong hymns. Ang spiritual songs naman, ito yung mga testimonial songs na wala po sa hymnal natin. Ito po yung mga testimonial songs na dedicated para sa Panginoon. For example, May the Lord find us faithful. Alam niyo po ba yan? May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. Yung mga testimonial songs po yan. And then, in Christ alone. In Christ alone, my hope is found. Yan po yun. Hindi po tayo gumagamit ng mga songs na
ngayon? Ano kasi yan? Hill song. Yan. Hindi po tayo gumagamit ng mga songs na hill songs. Bakit, Pastor? Kasi po, pag tinignan niyo po yung lyrics noon, okay, saka po yung kanilang melody, meron po kasi 3 parts ang song. Okay, meron po siyang melody, harmony, at saka rhythm. Okay. Meron pong harmony, harmony, melody, at rhythm. Hindi po pwedeng mataas ang harmony, mababa yung dalawa. Hindi po pwedeng mataas ang melody, mababa yung dalawa. Meron po yung pantay. Yan po yung mga awit na inaawit natin. Ngayon po kasi, pag tumaas yung rhythm, pag sinabi pong rhythm, yung bilis ng kanta, yung beat ng kanta, pag yun ang tumaas, anong mangyayari? Imbalance ang mangyayari. Ang mangyayari doon is iintak ka. Okay? Kaya hindi tayo umaawit ng umiintak. Okay? Gumagano yung ulo natin. Okay? Kasi po, mataas ang rhythm noon. At pag mataas ang rhythm, yung puso mo, sabay kasi, yung beat kasi ay sabay sa puso mo yan. Okay, ewan ko po kung napansin nyo na or naranasan nyo na merong malaking speaker, tapos naglakad ka dun sa harapan ng malaking speaker na yun, gumagano yung dibdib mo. Okay, kasi nga nadidistract yung beat ng heart. Okay? So, meron po tatlo yan, hindi ko kayang ituro yan ng mas detail, kaya pwede po tayong humingi ng tulong sa ating evangelist. Okay? And then, of course, pastor, ang ibig sabihin po ng pastor, ay meron po siyang pinapastoran. Okay? Meron po siyang tupa na pinapastoran at kayo po yun. As me, as your pastor, kayo po ay pinapastoran ko. Ibig sabihin, ako po ay nakatingin sa inyo, hindi po para pagbawalan kayo, o hindi para sitahin kayo, hindi para gawan kayo ng kwento, hindi para, hindi po sana isipin na inaatake po ang inyong pamilya pag meron po akong meron po akong sinasabi sa inyong concern. Okay? Hindi ko po atakihin ang inyong pamilya. Okay? Kaya po, as your pastor, ako po ay nagamasid ninyo. Ngayon, pag meron ng tupang naliligaw, okay, katulad ng normal na pastol, meron siyang tungkod, hihilahin, pabalik doon sa lugar, sa pwesto. Ayan. Ganun po ang aking trabaho. Tagamasid sa inyo at tagapakain. Hindi po tagapakialam. Okay? Hindi po kayo pakikialaman sa inyong desisyon dahil kayo ng Diyos ang dalawang nag-uusap dyan. Okay? Sasabihin ko lang sa inyo, sasabihin, papangaralan, warningan, pero desisyon nyo pa rin kung susuway kayo o hindi. Kita nyo po ang mga taga-Judah kanina sa Jeremiah chapter 44. Imagine mo, gumawa sila ng Queen of Heaven. Imagine mo yun, Queen of Heaven. Tapos, anong sabi niya? Sinabi pa nila, hinamon pa nila ng Diyos kung sino ang tama sa kanila. Kami, yung sinasabi namin, o yung sinasabi ng Diyos. Grabe yun talaga. Grabe yung kanilang lakas ng kapal ng mukha at tibay ng kanilang mukha. Okay? Nasabihin nila yun sa Diyos. O ngayon, anong ginawa ng Diyos? Pinagmamalaki nyo yung Egypt, sabi ng Diyos. Pinagmamalaki nyo yung Egypt, na poprotektahan kayo ng Egypt. O sige, ahayaan ko na masakop ni King Nebuchadnezzar ang Egypt. Saan ka ngayon magtatago? Sabi ng Panginoon. Imagine nyo yun. Okay? Kaya gawin yun ng ating Panginoon. Kaya nga po, as a pastor ninyo, ang po ay regalo ng Diyos sa inyo, at hindi ko po kayo aatakihin. Hindi ko kayo sisirain, hindi ko kayo papasamain. Because ang target ko po sa inyo is maibalik ko kayo sa posisyon ng dapat po nating posisyon. And of course, meron din po tayong teachers. So, evangelists, pastors, and teachers. Okay? Ang teachers po natin, hindi po sila pastor, men sila, head of the family sila, na kayang magturo. Okay? So, yun po yung mga teachers. Pwede pong mag-invite tayo, or pwede pong last time, kung wala kami, si Josh ang nagturo sa inyo, those are examples po ng teachers. Okay? Then, ang trabaho po namin mga man gifts ay mag-preach, mag-teach, and mag-warn. Okay, yan lang po ang aming trabaho.
Hindi ko po papakialaman kung ano ang kukunin na kurso, na strand ng inyong anak. Hindi ko rin pakikialaman kung saan siya mag-aaral, magkano baon niya, okay? Or anong dapat niyang suotin, na sapatos, okay? Hindi ko rin pakikialaman. Bahala na po kayo dyan. Pati po kakainin niya. Kung ba kung gusto niyo ipakain sa inyong anak, ay puro masukal, or low carb, or puro gulay, wala po ako dyan. Okay? Patungkol lang po tayo sa spiritual. So next po is, ito po yung mga warningin po sa inyo. Number 1, the warning is another gospel. Ang another gospel po ay perverted gospel of Christ. Okay? Death, burial, and resurrection. Dinagdagan po nila ng prayer. Dinagdagan po nila ng acceptance. Dinagdagan po nila by the way, ang repentance po ay hindi po siya pagsisisi sa kasalanan. Okay? Ang repentance po ay hindi po pagsisisi sa kasalanan. Ano po ang tunay na repentance? First or 2 Timothy. 2 Timothy chapter 5. Hindi. 2 Timothy chapter 2. Malaking tubig. Okay, 2 Timothy chapter 2. Natuto po kasi tayo sa pagsisisi pag sinabing repentance dahil po sa Tagalog na translation. 2 Timothy po. 2 Timothy chapter 2. Natutunan natin ang pagsisisi dahil po sa Tagalog na translation ng Bible. Okay? Again po, yung Tagalog translation ng Bible ay pwede pong makatulong sa atin, pero hindi po iyon yung final authority po natin. Okay? Ang final authority po ay English King James Bible. Okay, pakibasa po ang 2 Timothy chapter 2 verse 25. Ready? Read. In meekness, from those that oppose the spell, if God ever Okay, so ang repentance po is acknowledging of the truth. Ano yung acknowledging, Pastor? Pagtanggap, pagkilala sa katotohanan. Pag na-preach sa iyo ang gospel, marami po nagsasabi sa ating doktrina na wala daw tayong repentance. Mali po yun. Meron po. Okay, bakit? Ang repentance po kasi natin ay hindi pagsisisi sa kasalanan. Ang repentance po kasi natin ay pagkilala sa katotohanan. O pinreach sa'yo yung death, burial, and resurrection. Okay? And then kinilala mo yon na yon ang tamang doktrina. Okay? Tamang kaligtasan. Ang tawag po doon ay repentance na. Nag-repent ka na. Okay, bakit? Kilala mo na eh. Kilala mo kung ano yung tama eh. Kilala mo kung ano yung totoo. Okay, that is repentance already. Okay, so, hindi po tayo nagtuturo po tayo ng repentance at hindi nga lang yung repentance ng kanilang pagkakaalam, which is pagsisisi ng kasalanan. Yun ang repentance Yung nila. kasalanan po, hindi nila dinaintindihan na binayaran na yung Panginoon eh, kahit pagsisiyan mo hindi yung bayad na. Kaya nga nung minsan na nagkakontra kami ni Kuya Johnny about repentance, ang iniisip kasi niya, pagsisisi. Okay, at pag nagsisi po, ang Diyos nagsisi kasi. Kung pagsisisi ang repentance, nagsisi ang Diyos. Pag nagsisi ang Diyos, Genesis chapter 6, pag nagsisi ang Diyos, hindi siya tunay na Diyos. Bakit siya nagsisi? Okay? Genesis chapter 6, verse 6. Genesis chapter 6, verse 6. Pakibasa po. Ready? Read. And it repented the Lord that he had made men on the earth, and it grieved him in his heart. So, kung tatagalugin ko po yan, at nagsisi ang Diyos na ginawa niya ang tao sa lupa. At itinalungkot niya ito sa kanyang puso. So, ibig sabihin, nagsisi ang Diyos. So, pag nagsisi ang Diyos, ibig sabihin, nagkamali ang Diyos na ginawa niya yung tao. Nagkakamali pala ang Diyos natin. Hindi siya makapangyarihan. Kasi nagkamali siya eh. Kaya po, ibig sabihin po ng repentance dyan is, kinilala niya na kung ano ang tama. Kinilala niya kung ano ang totoo.
totoo na ang tao ay masama talaga. Okay? So, kaya nga po nagbago ang kanyang pakikitungo sa tao during that time. Kaya Okay? Pastor, nakahit yung yung mystery, di ba? Yung grace nakatago. Kasi alam na ng Panginoon na magkakamali talaga ang tao. Yes, talagang alam niya talaga kung anong mangyayari. Siya nga yung Alpha and Omega eh. Alam niya yung umpisa at alam niya yung dulo. Okay? Kaya po ang another gospel ay hindi mo another talaga but perverted lang. Another warning is how to preach the mystery of God. So, paano natin i-preach? By God's wisdom, not man's wisdom. Okay, sa tulong, sa talino na binigay sa atin ng Panginoon, mapipreach natin ang mystery of God. Next, ang communicating power of the Holy Spirit. Nakikipag-communicate lang ang Holy Spirit sa mga ligtas na tao. So, pag hindi siya ligtas, wala siyang banal na spirito at hindi siya kakausapin ng Diyos. And then idolatry, warning about idolatry kasi madalas, ginagawa nating Diyos ang ating mga sarili. Okay? And then, warning number 5 is we are under grace and not of law. Ano ibig sabihin ng under grace? Pag sabi ko under grace and not of law, it means our motivation to obey God is not fear from death. Okay? Sa kanila, talagang imagine mo, papatayin na nga sila ng Panginoon eh. Jeremiah chapter 44, papatayin sila ng Panginoon pero matigas talaga ka ng bungo. Matigas talaga ka ng mukha. Okay? Kapatayin na nga tayo ng Diyos pero sasabihin pa nila, we will serve the Queen of Heaven. Okay? O yan tuloy. Okay? Kaya nga po sila, sa pamamagitan ng takot, kaya sila sumusunod sa Diyos dahil papatayin sila ng Diyos anytime. Pero tayo po ngayon, which is under grace, gratefulness and appreciation from God's given righteousness. Kanina umaga na-discuss natin yung posisyon natin bilang isang Kristiyano. Okay? Ang taas ng posisyon natin. Hindi natin ka-level ang mga anghel. Ano ang ka-level natin? Si Kristo ang ka-level natin pagdating sa posisyon. Okay? Ang taas ng posisyon natin. Kaya nga po, sana ang motivation natin in obedience to God is gratefulness and appreciation. Kabutihan ng Panginoon sa atin. Okay? And then, under grace is, meron pong grace is beseeching to both sinners and saints. May beseeching po. So, sinners, reconcile. Okay? To save, give our bodies in serving God. Bigay natin itong katawan natin. Bakit Pastor katawan? Bakit hindi kaluluwa? Ang kaluluwa po kasi natin nasa langit na. Wala na pong problema doon sa kaluluwa natin. Fix na yung posisyon ng ating kaluluwa. Pero itong katawan natin, okay, ang sabi ng Panginoon ay gamitin natin para pagsilbihan ang Panginoon. At paano magsisilbi sa Panginoon? Sumunod sa salita niya. Kung ikaw ay tatay, gawin mo yung trabaho mo na sinabi ng Panginoon sa pagiging tatay, sa pagiging asawang lalaki, sa wife, okay, sa mother, sa children, sa parents, lahat yan gawin mo. Okay, pag ginagawa mo yan, you're doing the service for the Lord na. Okay? Sige, picture mo. Pero meron pa yan. Okay? And pag-pray din po natin yung mga brethren's battle every time. Pag-pray po natin yung laban natin every day. Ano ang laban mo, husband? Mahalin mo ang iyong pamilya. Huwag lang ang iyong sarili. Okay, mahalin mo ang iyong pamilya. I-provide mo yung iyong pangangailangan ng iyong pamilya as a husband. As a father, i-nurture mo, alagaan mo ang iyong mga anak. Hindi lang si wife ang mag-aalaga sa kanyang mga anak. Ikaw din, kasama ka. Okay, alagaan mo yung anak. At bring them to admonition to the Lord. Bigyan mo sila ng warning na galing sa Diyos. Okay? That's the husband. Si wife, submit. And mother, of course, si mother, ito talagang wala nang problema kay mother pagdating sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Okay? So si wife, kailangan sumunod sa kanyang asawa. Okay? Parents, turuan nyo ang inyong mga anak, gabayan nyo ang inyong mga anak, huwag nyo silang iasa kung kaling-kalino lang, huwag nyo iasa kay yaya, huwag nyo iasa kay lola, huwag nyo iasa kahit kanino. Responsibilidad nyo po, parents, na gabayan ang inyong mga anak. At kayo namang mga children,
Okay? Children, obey and honor. Yun na. Gagawin niya. Alam niya na? Obey and honor. Okay? Obey and honor lang ang gusto ng Panginoon. Pastor, hanggang kailan niyo ako mag-obey and honor? Hanggat wala ka pang asawa. Pastor, 50 na ako, wala pa akong asawa. Buhay mo kay nanay mo? Opo. O, sumunod ka sa nanay mo. Okay? Hanggang ikaw ay walang asawa, ikaw ay children at under ka ng iyong parents. Okay? Pero kung nag-asawa ka na, level na kayo ng papa mo. O kung ikaw ay lalaki, pareho na kayong husband. Okay? So si papa mo ngayon, hindi ka niya pwedeng pakialaman kasi husband ka na rin. Okay? Kung ikaw naman ay babae, wife ka na, ay hindi ka na pwedeng pakialaman ni mama mo kasi wife ka na, level na kayo. Okay? Pero pag wala pang marriage, unmarried pa, children pa ang tawag sa inyo. Okay? Kaya obey and honor. So, that is your battle every day. Yun ang pag-pray natin sa isa't isa. Tulungan niyo po si Jason, si Victor, si Gab na sumunod sa kanilang mga magulang. Yun ang prayers natin. Tulungan niyo po ang mga magulang ng Heaven Bound Baptist Church na madisiplina nila ang kanilang mga anak. Tulungan niyo po ang mga heads of the family dito na maging ma-provide nila ang kanilang pangangailangan at mahalin nila ang kanilang mga asawa at anak. Okay? Asawa po, asawa. Asawa at anak, hindi pa nga asawa. Sorry. Asawa at mga anak. Yun, pasensya na po ha. Marami na, marami. Registration mga asawa. Asawa at mga anak. Okay, thank you. Okay? And then, yun po yung battle natin. Pag-pray po natin ang isa't isa. Okay? At pag pinag-pray po natin yan, imagine niyo po, no? Imagine niyo na nasa isang malaking compound tayo, sinusunod ni wife ang kanyang trabaho, sinusunod ni husband ang kanyang trabaho, children and parents, ang saya. Okay? Di po ba? Ang saya nun. Kasi nga, nandun tayo sa compound, nag-iisa lang ang ating mindset at iisa lang ang ating ginagawa, kaya tayo ay mag-enjoy sa isa't isa doon. Hindi ka nangangamba na mapapahamak yung anak mo kasi alam mo yung kapitbahay mo is pinoprotektahan niya yung anak mo. Okay? Yun po ang mangyayari dyan kung tayo ay susunod. Kaya po pag-pray po natin ang bawat isa. Okay? Next. Under grace is beseeching to the saved, that is to mark those that cause division. So markahan po natin ang mga taong hindi po Kristiyano to ha. Markahan po natin yung mga Kristiyano mismo na nagkakos ng division po sa atin. Okay, ano yung cause ng division, Pastor? Yung iba yung kanyang turo na nagkakos ng pagkahati-hati ngayon sa membro. Okay? The church. For example, meron tayong kilala na evangelist, mali ang kanyang turo. Okay, kaya anong nangyari? Nagkakos ngayon siya ng division within the group of Life Faith churches. Meron din isang dating pastor na manyakis. Okay? Ngayon, meron po mga taong ayaw maniwala na siya ay manyakis. Okay? Pinagtatanggol pa siya. Imagine mo yan. So ngayon, yung Kristiyano ngayon na nagtatanggol doon sa manyakis na pastor, wala na sa church. Hindi na siya umaattend doon sa church na yun. Okay, bakit? Nagkukos ng division yung kanyang pinapalo. Kaya nga po, markahan po natin yan. Meron na po akong bigay sa inyo na 3 pangalan na masasabi natin totoo na nagkukos sila ng division. Ano yun, Pastor? Ano yung 3 pangalan yun? Sabihin ko ba? Hindi ko alam eh. Basta sabihin ko.